ACTA. 1983 pa sila humihingi ng titulo pero naunahan sila ng APECO na 2010 lang itinayo. Bakit mas nauna pa yung APECO na i-release kesa dun sa aming ancestral domain samantalang ito ay 1983 pa. Kaya po, minsan po iniisip din namin na ang ahensya ng gobyerno nababayaran din siya. Ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA, kung may nakabimbing hiling para sa titulo ng isang ancestral domain, hindi pwedeng galawin ang lupa. Malinaw raw na binaliwala ang karapatan ng mga akta. Siya na sinasabi nating conflict of laws eh. You have here on the one side, meron kang IPs, mga katutubo na nagkiklip, and then here comes another law or even baka nga executive order yan, di ba, na nagsasabi, this is an economic zone. So dapat yung mga subsequent laws that comes after the IPRA, dapat it should be aligned dun sa ini-impose ng ating IPRA. Although napasa na yung APECO law, but it doesn't mean na binabypass, surpass na niya ibang mga existing law. It will respect other laws. Wala pang itinatayong mga estruktura sa lupain ng mga akta, pero apektado na rin daw ang pamumuhay nila dahil sa APECO. Napakahirap po na kumilos kami sa ngayon na meron ng nagbabawal sa amin sa kabundukan o sa dagat man. Ang sinasabi nila na nakakatulong ang proyekto ng APECO para sa aming mga katutubo. Hindi po siya makakatulong sa aming pamumuhay. Buhay, kalayaan at seguridad ang katumbas ng lupang kinagisnan ng mga katutubo. Kaya mahalaga na mapanatili sa kanila at manatili sila sa kanilang lupain. Karapatan nilang maging bahagi sa mga plano sa kanilang lupa. Hello? Yes po, sir. Okay. That is quite interesting, yung clash ng subsequent laws ng gobyerno, no. Nakakalungkot lang na yung mga ancestral domain para sa mga indigenous people natin, mga kapatid natin, mga ACTA or AITA or somehow, ay deserve naman talaga nila magkaroon ng ganyang klase ng ancestral domain at para magawa nila talaga yung mga cultural and traditional practices nila as one community. Kapag ganyan, medyo malinaw naman yung pagkakasabi kanina, no, na tawag dito. It should be aligned, no. Kung ikaw ay mag-propose or mag-i-implement ng isang batas, it should be dapat aligned dun sa subsequent law. Katulad niyan, merong batas para tayo sa mga indigenous community. Make sure lang na makikinabang naman at the end yung mga communities, not to the extent na mako-compromise yung kanilang environment o yung kanilang ancestral domain. So doon tayo magkakaroon ng problema. Kaya nga patapusin ko lang to, saglit lang. Patayo yung APECO in Kasiguran, Aurora, na meron tayong existing law para sa indigenous community. Right? And at tulad din ng mga nangyayari ngayon, though hindi naman siya related to indigenous, pero yung mga illegal minings natin sa mga kabundukan ng Marikina, sa kabundukan ng Bundlo, ng Masbate, parang it's okay lang na makompromise
yung area, no? Just para magkaroon lang o kumita lang talaga. Nakakalungkot lang na may mga ganon. Doon pa lang sa pagbibigay ng titulo, 1983 pa pala nila hinihingi yun, pero hindi maibigay sa kanila. Pero itong Ateco ng 20 na lang, nakapagtayo agad. Pero may nakakalungkot lang na hindi nagiging impartial yung batas natin when it comes to that. Ano po? So ito ilan lang sa mga magiging topic of discussion natin when it comes to Philippine indigenous communities. And let's see in the coming days or in the coming weeks kung ano po yung magiging content natin. And I think maybe 3 weeks from now, maybe 2 weeks from now, ay mag-start na kayo ng prelim exam, right? Tama po? Kaya nyo pa ba? Kakayanin, wala kayong choice. Hindi kayanin. Kayanin nyo. Ano po? So far, ang pinaka-requirement ko lang naman siguro sa inter-prelim at least mga 3 outputs lang. 3 outputs or activities kasama na plus isang long test. I think that will be enough para doon sa natin sa mga written outputs. Pero when it comes to attendance, when it comes to recitation, I think kailangan nating mag-effort kahit paano po. Then pagdating naman sa project, hindi na yata magbigay ng project, pero let us see ano yung magiging project natin for this prelim. Yun lang naman ang pinaka sa akin. Yun lang, hindi naman tayo. Alam ko mga busy kayo sa OJT, busy kayo sa research niyo, and busy kayo sa review. So, ito pa lang, I'm just being grateful. Ano po, na kayo ay pumapasok kahit pa paano. Okay? Yes po, sir. Thank you po. Okay. So, if you have concern, so kung may mga importante gagawin, pwede naman magpaalam. Ano po, just make sure lang na maging updated doon sa discuss natin para hindi rin naman kayo nakuhuli. Okay po. Teacher, sir. Open your camera.